Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng palakasan. Update muna tayo sa Asian Games. Bigo ang Pinay rower na si Giovanni Delgaco na makasampa sa podium matapos kapusin ng sagwan sa women's singles sculls event sa nagpapatuloy na 19th Asian Games sa China. Natapos pang lima ang nag-iisang Southeast Asian athlete buwat sa 8 minutes at 5.93 seconds na finish nito sa final round ng event. Nanguna sa 2,000 meter race race ang Tokyo Olympic silver medalist na si Anna Prakatin ng Uzbekistan gamit ang 7 minutes at 39.05 seconds, habang pamangalaw naman si Liu Ruiki ng China na tumapos ng 7 minutes at 49.98 seconds. Bronze naman ang naiuwi ng Japanese na si Shiho Yonekawa mula sa 7 minutes at 51.88 seconds, habang pang-apat ang Chinese Taipei rower na si Wang Yiting. Sa kabila ng resulta, proud pa rin si Philippine Rowing Association President Patrick Gregorio sa ipinakita ng 25-year-old Bicol native na si Delgaco sa women's event. Dagdag pa nito, nakatuon ngayon ang kanilang atensyon sa 2024 Paris Olympics na magkakaroon ng 5 Asian qualifiers sa nasabing event. Samantala, bigo ring makauwi ng medalya ang pinakabatang skater na si Maisel Paris Alegado matapos na pumangpito lamang sa Women's Park Skateboarding Finals. Nakapagtala lamang ang 9-year-old Pinay athlete ng 52.85 sa Run 1, 24.83 sa Run 2 at 24.5 sa Run 3. Sa basketball naman, tuluyan nang nag-withdraw ang women's 3x3 basketball team matapos na hindi mapayagan ng apela nito para sa inclusion ng 2 replacement players. Ayon kay Coach Pat Aquino, no choice na ang team na ipagpatuloy ang laban, lalo't si Camille Nolasco at Luna Ozar na lamang ang natira sa roster mula sa pagdisapruba ng Asian Games Committee sa last-minute replacements nila Cielo Pagdulagan at Marga Villanueva kina Camille Clarin at Angel Surada. Humingi naman ng paumanhin si Aquino sa kinahinatnan ng team at nagpahayag ng kalungkutan sa nangyari. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakapag-produce ng bronze ang Pinoy Taolus specialist na si Jones Inso dahilan para madagdagan ang medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Asian Games sa China. Umiskor ang La Trinidad Benguet native ng 9.746 points sa bare hand Tai Chi Kwan form, habang nakapagtala naman ito ng 9.470 points sa sword play discipline dahilan para maipon ito ang kabuang 19.216 points at masilat ang bronze sa Wushu Men's Tai Chi Kwan Tajijian All-Around event. Nakalawit ng Wushu athlete ng China na si Gao Haonan ang ginto sa nasabing event gamit ang nakolektang 19.666 points, habang silver naman ang nakuha ng pambato ng Hong Kong na si Hui Tak-yan mula sa naipong 19.494 points. Ang medalya ni Inso ang ikalawa ng bronze na ng Pilipinas sa Asiad na una ng inambaga ni Taekwondo Jean Patrick King Perez noong linggo sa men's individual pomsei. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa volleyball naman, kapwa-abante na sa ranks round ng Shaky Super League Collegiate Preseason Championship ang University of Santo Tomas at Adamson University matapos tibagin ang kani-kanilang mga katunggali sa bawat pool. Itong Lunes, sinakmal ng Lady Tigresses ang defending NCAA titleist na College of St. Benilde gamit ang 25-13, 22-25, 25-12 at 25-22 sets sa kanilang match sa Phil Oil Eco Oil Center sa lungsod ng San Juan.
Pinangunahan ni Jonah Perdido ang uste gamit ang 20 attacks habang nagambog naman sina Regina Horado at Angeline Poyos ng 19 at 17 points para sa tuluyang pagwalis sa Pool C. Lead scorer naman ng St. Benilde si Gail Pascual na kumamada ng 13 points. Next opponent ng Benildians, a crucial match ang Perpetual Help System Dalta na una na ring naging biktima ng Lady Tigresses. Samantala sa Pool B naman, nadagit ng Lady Falcons ang ikalawang panalo nito sa group mula sa pagtarak ng 25-16, 25-16 at 25-13 sets kontra NCAA runner-up Lyceum of the Philippines. Pinangunahan nila Lucille Almonte, Jimmy Jean Hamili at Red Bascon ang talpak ng Adamson sa Lady Pirates mula sa tig 7 puntos na naipon sa 68-minute match. Dahil sa talo mula sa Adamson, wala nang tsansa ang Lyceum na makaahon sa next round, bunsod ng naipon nitong 2 talo at 1 panalo. Abangers naman sa sunod na round ang defending champion na National University buhat sa malinis na kartada nito sa Pool A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Pañano. Magandang araw pong muli. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.